May gala, maayong hapon nga kumusta ato mga sukid ti paminaw sa aton tulumanon. Ang kumusta ka Sugbo dinhi sa atong Sugboanon channel. Bueno may gala, medyo taod-taod nga wala ta magkauban tungod kay doon na tayo daghan nga mga gimbuhaton, pero karon starting from this week magsige na tagkauban unya ang atong mga guest maghigala lahi ni sa uban nato nga mga programs dinhi nga mga city hall officials and departments mo'y atong bisita, no? Karong sa atong programa diri sa Kumusta ka Sugbo, atong paningkamutan nga doon natay lahi nga information nga mahatag ninyo. So muna nga karong adlaw, ang atong gipili nga guest mao ang labing dakong opisyal sa Land Transportation Office diri sa Region 7, Central Visayas. Kay pwede daghana nga mga angay masayran sa atong mga televiewers, atong mga listeners sa radyo kung unsa ang mga issues nga naglambigit sa LTO. Labi na nga kadtong dihay usa ka nag-viral nga post nga about sa temporary plate. Ako na maka-explain ko ni adto pero mas nindot gyud nga mo explain ng atong regional director. So mga igala kauban nato ang labing dakong opisyal, regional director sa LTO diri sa Region 7 si Director Glenn Glario. May adlaw kanimo diha, Sir Rene. May first time nga Yes, nakauban ka correct. namo diri sa aton tulumanon sa Sugboanon channel. Kining gusto na mo mahibawan sir sa mga isyu labi na kining plate numbers, no? Ang hinuon gi-postpone na to ang strict implementation, no, sa Tinuod ka na. until December 31. Until December 31 of this year. So, makalaom ta by January of next year, ato na i-strictly implement ang no plate, no travel policy. Pero ari sa ta sa kwan kaning ang kining Land Transportation Office akong tan-aw diha usa ni sa mga income generating agency sa kagamhanan like Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs, LTO, dako kay ni siya income. Muna nga ang anha ginako nimo kuhaon kung figure bahalag dili lang correct nga accurate kayo, pero ang atong income diri manghigala sa LTO abi ninyo increasing, nagtubo compared to previous years. Karon sir pila na ang record na itong mahatag ron year 2023. Kay 24 pa man ta. Yes. So, pila? Ang 2024, nakakolekta kita sa atong revenues, mga, kung di ko masayop na siya sa 1.3 billion more or less. Karong tuiga lang? From January up to June 30 of this year. Ang atong target, niabot kita nga gihatag central office close to 3 billion. So, although dako na siya nga figure, pero sad to say, kuanta na tay kuwang 3%, kapin kun kulang mga 30 million more or less na shortage. That is as of June 30, 20 Pero dako na kay nang billion ko na. billion. Billion. Sa ato pa ang pila to atong target karong tuiga? Close to 3 billion. Close to 3. Oo. Sa one sir, nakatimaan ka sa year 2023. Last year pila ang Sa income na to? By September man ang cut-off ato sa annual audit report. September of 2022 to September 2023. Sa last year, I don't have the exact figure, pero ni surpass kita sa kanang target mo. Tinuod. Dako kita kayog income. Unsa may main reason nga nung misurpass ta sa atong target income? Actually, tungkol ka na sa strict implementation nato in terms of law enforcement. Dayon ang ato ang nidaghan pod ang ato ang mga opisina. Nag-open kita sa kaning Mandawi. We open. Kaduha sa Liluan. Talamban. Yes, ang Talamban, transfer man na siya. Nag-open po kita sa Naga, ug Alcoy, meaning to say, mas midaghan ang opisina, means mas efficient ang trabaho, mas daghan usab nga mga tao atong ma-encourage. Ma-encourage. Kay Mag-risko. katutas bukid layo nga layo sa mga opisina sa LTO. Ang uban di naman lang mo parehistro kay kapuyan layo. Pero ug duol na sila, ma-encourage sila mo parehistro. Yes, and most especially sa ato ang operations, ginastricto nato ang implementation ani ang itong mga balaod.
more particularly aning ato ang RA 4136 or ang Land Transportation Law. Pero murag tan-aw nako sir murag ang enforcement nato dili maglisod ta kay pila man kabuk atong road law enforcer sa LTO. Sa Dili kayo pagkakaroon previously ha, ang LTO ra yun. nata sa mga more than a dozen, so mga 15 ang atong central office gipadugangan kana kinakita nila ang ato ang kuan lagi ang atong lugar separated by kuan man ta by sea, so island sea. provinces man ta ipadugangan, so nakita karon sa mo duwa ra kita more than 20, still counting kay we are hiring kami og kanang mga law enforcers karon. It becomes a challenge, so na naman kita budget, so mo ubay-ubay pag atong collection ani. Mudagan naman ato ang law enforcers gyud. Mo ba di? Dili ta affected ang pag-break nga doon na Negros Island region? Affected kita. Di ba in the nga to sense kita region Negros ang Oriental din nato under. Nope. Mag-form na og bag-ong region, Negros Island region, makuha sa ato sa Negros Secure. Oriental, upat na siya ka district offices, Oh. apil ang secure ikalima. 5. Oo. Sa ato Pero pa 5 sa- ka district offices mawa na to. Inood. Pero sa Affected atong income la sir. na-effect siya pero dili as big as other regions kay Kay gamay ra mga vehicles dito. Inood. Mm. So moapas kaya punta sa ato ang kaning target nga collection kay atong i-strictly implement diha magid ta magdaog sa strict implementation. Once there's a strict implementation, the people has no choice kay kung madakpan sila, mabayad man sila, otherwise mabayad sila. So magparehistro na sila, mas makasave pa sila. Dito. Mas makatabang pa sila sa atong Correct me if gobyerno. I'm wrong kanang wa ba ko masayop nga ang unregistered motor vehicle kung madakpan ta at 12,000 ba? Unregistered. That's 10,000 for the unregistered, and then automatic nga adunay dugang nga 2,000 for the reckless. Automatic Mao na din siya. na 12,000 That's tanan. 12,000. Oo. That's So- impoundable pag na. i-impound pa gyud. Oh. Pila ka buwan? Inigbayad nimo sa kuan, i-release na Ma-release. yan. So muna nga kamong mga tag-iyaro ng mga vehicles anya wa gani marehistro no ang inyong mga sakyanan ay gimo padagandagan dakpan gani mo 12,000 ang Yes. multa ninyo. Plus inigparehistro nimo, renew na may penalty ana. So mas mayo nga di na lang ka mag-register ka on time para avoid the consequences, ilabi na yung penalty o ang Yeah, kanang 12,000. Ang ikaduha gi karag yung mga aksidente. Kay kung wa nimo girehistro imong sakyanan, ang imo sang insurance wa sab. Nya makadasman ka diha, makapatay ka di lahi ka tubagonon. Yes. Lahi nga tubagonon. Pero kuan sir, nga akong pangutana, ang kana sa bukid bitin magindaghan og atong operita no. Kanang ang wa ba to mausab ang inyong policy sa LTO nga murabag wa na mo mag kuha og mga deputized agents nga dili mga government employees. Actually, ang atong gina-deputize as far as Region 7 is concerned, katurang mga connected sa government. Dili kani mga law enforcers nato, ani sila, wa may problema kay sa LTO man ni sila. Atong mga deputized agents nato, kaya sa HPG, sa mga police, may problema na sila kay kuan na sila. Connected man sila sa Connected. government. Ang gray area lang kaning sa LGUs. Kay kaning sa LGU na may Casual. mga job order na casual, ang uban regular mo nang gina-encourage namo ang mga LGUs nato nga kung mag-submit sila og listahan katulang connected sa ato ang gobyerno Nga regular. regular. Kay ngano kana ilang kagunitan nga TOP that's an accountable form. Yes. So kung mawala na siya ang accountability mo gud kung dili ka sa gobyerno connected, lisod kaayo among kuwa pod istrikto pod niya na. Tinuod So dito. kami gid diri amo ang gina-deputize katong mga connected sa gobyerno, 11 na sa LGU, mga regular employees lang pod. Yung example, diri sa Cebu City, ang mga traffic enforcers, most of them are, kuan man, casuals. Ang casual Di yun siya ma-issuehan? ang casual pwede ra naton na siya istoryahan. Ba? Pero ang sa job order dili. No. Wa gid ang job order. Pero dunay usa sa diha nga rason ngano nga ang usa ka ang head sa LGU dili ganahan sila nga ipadeputize sa LTO. Kay once nga may siyuhan sila TOP, ang bayad automatic man nga maadto sa national government. Wa na sila income. Kana siya naggastos kung sa TOP kay natural ang dili man na sa LTO. Every time mo bayad mo diri sa MOA,
the following day i-remit na namo sa National Treasury. Pero kung sa LGU, kung citation ticket inyong pagagamiton, Oh. that's ang basis sa pagdakop ni ana kung may mga traffic violations ang local ordinance. So dito sila mabayad sa ilang treasurer. O pero ang kasagaan, ang kinigong mga violations sa city ordinance, murag copycat ra ginagikan sa So depende Transportation depende and na gina Traffic siya sa kaning traffic nga enforcers kung unsay ang gamiton, TOP ba or ang TOP ba sa amo, temporary operators permit, permit. Oh. or ang citation nga Traffic diya citation sa ila. ticket. Yes. Sa diri Cebu City example, out of mga 500 enforcers, pila may doon na ba na-deputize nila? Diri so far gi-recall na mo ang pag-deputize kay adunay instruction gikan sa central office nga nay legal opinion ng atong Office of the Solicitor General nga ang mo issue or ang mag-deputize is only one person in LTO, and that is the Assistant Secretary. So ang former nga previous practice namo is ang RD man ang regional director mo deputize ito sa tagsa nga mga whoever iyang i-deputize on na regional level. So karon gi-centralize na tanan atong gi-deputize dito ang mopirma ana ang atong Assistant Secretary Asec Vigor Mendoza, iyang centralized tanan. Ang imo dili na ka maka-issue. More on recommendation kita diri sa region, recommendation. ihatag ang listahan dito sa central office on the condition nga katupod ng mga tao adunay mga requirements para nang seminar siya, at least Qualify. aware siya sa mga balaod may kalambigitan sa batas trapiko. Okay, example lang ng 12 personnel sa CCLEX, mga deputize mo sila. Yes, Pero deputize national na government. sila, national ang central office ang nag-deputize sa ila, so wala kitay kanang wala kitay control ana kay direct ilang deputation Bitaw, na. dito sa central office. Ang ilang TOP ana, unsa may paagi nga? Ang Asam ilang- nila i-report nga ang atong policy, a day after or the following day, ang TOP nga na-issue kanalang isubmit nato sa LTO. diri. Adire nila So isubmit. within 24 hours kandakop ilang i-submit direct kay amo encode and then mabutang sa system para makabayad na ato ang mga motorista oo, nga di. Pero ang violation. ilang papel ari diri submit ang copy sa Diri ang- ra pod. ari diri. Pero ang authority nila pag deputize nila ang central office. So meaning ang Dili TOP ang nila region. ari nila kuhaon din Dili sa nila kuhaon. Abi na ko mag-atos Manila mo report kay Dili ra pod. Nako kayo. Kini nga akong kuan siya ba lahita sa kanang apprehension na. Arita sa kini bang issuance of plate numbers. Ang akong tan-aw nini. Nako kita LTO January to June 1.3 billion ang atong income, billion ha. 1 billion is 1,000 million. Kining pirmi mata mahutdan og kanang mga plate numbers. Ang akong tan-aw nini sir ba, correct me if I'm wrong, akong tan-aw nga ang ikaw murag as regional director part ka ni ma-blame or ang top official sa LTO kay example mahibaw ta nga kada tuig karon 77,000 ang increase sa mga vehicles nga registered. So next year increasing ni kanang mas maayo unta to nga ang LTO top officials mo target na nga ang Region 7 77 next year mo 85 ang increase ani. Nata na Wait, down. target ginahatag sa ato gikan central office. O niya, dayon, ihatag ang plate numbers by December na ana ang plaka. Or di ba, hatagan tadaan ba? Aron nga inigregistros vehicle, hatag na yun. Naman ta na. Karon. Oh, ang nay memorandum gipagawas nga inig gawas anang sales invoice na palit ng sakyanan. Nay particular number of days nga nay 7 o 11 depende kung motorcycle gawas sa sales invoice after 7 days kung wala na sayo dapat magawas na pod diyan ang OR ug ang CR, official receipt o certificate of registration including ang plaka. Oo. So, sa ato pa, before 1 month, ma-issue na ang plaka, mahatag na. Ma-attach na sa vehicle. Yes. Pero ang problema lang ang plate numbers manggod nato karon gikan pa na dito sa central office. So mag-aagad na kita unsa nga plaka ang niabot mo ra po natong mahatag. Mo na diha ang problema kay kanabang dili man mahatag din nga to sa mo na nga temporary plate ang mahatag na to. A plate number pero what a plate number ka mahatag. So magbuhat sila Natay plate number nga na-assign
kung wa pa niabot ang plate number gikan sa Manila or wala pa diri sa atong warehouse, pag-upload ni ana, gi-encourage nato ang mga motorista nga sila na mismo ang magpagama og ilahang kaugalingong temporary plate. Mo bitaw na usahay makakita ko og mga plate numbers nga made of plastic unya buak. Ang ako panuwa ang akong hunahuna nga deputized agent ko sa LTO kadto dakop man ko kanang dilapidated plate. Pero karon makanuna ako nga sad-an ng LTO ni kay ngano man muhatag sila plaka diretso nga metal. So mo nang makaingon ko maka-blame ko ba sa LTO ba? Nga ingon ana. Unya napay usa sir at mas maayo nimo ning makuan. Kana bitang issuance of plate number nga wa patak-hatag plaka. Example, na-rehistro na siya by March. Okay, ang iyang ibutang dito nga plaka dili man 3 ang last digit. So kolekta nimo renew nimo dito, kapos ka patata 9 alkansi ta. Malkansi ka kay example ang ako, doon ako yung kining napalit na ako akong motorcycle month of November. Pero ang gihatag nga last is 7 mo siya to. 7. So alkansi ko kay mo di man mahimo nga adto ko next year. Di man pud ka maalkansi ana kay ang i-adjust man pud ang amount nga imong pagabayaran ni ana. So the next pud nimo nga bayad na naka-adjust ka this year, next nimo nga bayad kato nang actual nga bayron. Adjustment ana. Yes. Mo na mo gitawag nga kanang sa plate balance. Kay murag 639 mo to akong nabayad sa May first. adjustment ni ana. Amo ba Dili ka mo maalkansi. Barato, murag barato day nga kung same lagi hapon na nga kung magrehistro ka, na late ka og rehistro, tagaan ka og kanang penalty nga mo tong bayad sa imong penalty. Karon lahi ang nahitabuan na kung kato imong giingon nga napalit nimo og sa to, Mayo ba to? Pero na parehistro nimo ang imong plate number is 3 ba? Example lang ha. July. So pero imong pagabayaran ni ana is ang kuan lang kanang ang actual lang gid nga katong sa number. So the next year mo na gid ang exact na din nga kuan sa number. Sa dili day malkansi. Dili siya malkansi. Kay murag tagaan kag discount ana. Wa ko kabantay ana nga ni discount. Karon kuan sir kining daghang kayo nabalaka atong announcement sa atong mga top officials LTO nga by September 1 stricto na kayo atong implementation sa plate numbers mo nga pareho ko na siya re-explain kinsa to nga mga vehicles nga makagamit og kadto mga motor vehicle file. Ang motor vehicle files mo igala mao na makita nimo nga 07, 01. Ang 07 represent Central Visayas, 01 District 1. And the following, usa na upat ka laing mga numbers, mo na mga dates, no? Ug month. Yes. Ang dinhi 07 gani, so Region 7 gina. Pareho ko na to sir para makagamit atong MV file katurang mga sakyanan nga napalit ni atong December 31, 2022 paubos. Mo na ilang pwede sila magamit MV file kung wala pa naabot ang ilahang plaka. Succeeding nga mga months ana dili naman kita mo allow og MV file especially sa motorcycle. So kung inigpalit nimo kung motorcycle within 15 days dapat magawas na imong plaka kay sa atong kuan ato ibase sales invoice lang nga puti pasabot na palit. So after ana kung nakay-assign plate ana ang imuhang i-attach sa imuhang sakyanan is ang temporary plate. Sa plate number na gyud. Yes. Plate number na. Temporary pero plate number. Na naman assign. Assign. Sa kaning motor vehicles kung na-issuehan na ka og sales invoice kinapalit na dito ka sa conduction sticker imong ibutang sa attach nimo as plate after 15 days kato nang assign nga plate number nimo nga temporary kung wa pa niabot ang inyong plaka. Pero dapat ni inig-abot sa inyong plaka i-attach nimo ang license plate gikan gyud sa LTO. Kining kay napalit na to sa mga bag-o nga mga sakyanan, doon na may assigned plate number, no? Kining inigawas sa plaka, di na sila kinahanglan tong LTO i-upload kay non-uploaded naman. Oo. Di na kinahanglan.
ang plaka nila na naman sa registration. So di na no need na nga moadtog sa LTO ilang ipa-upload ang plaka nila kay Dili na. di na. Kadto rang mga motor vehicle file ang ilang temporary niya nigabot sa plaka nila gyud moadto sa LTO aron ipa-upload. O natrabaho sila mga liaison officer sa kuan kaning mga tagsa-tagsang mga dealership nato. Aron mahibaw sir nga ato mga televiewers kining kana mga sakyanan panalitan mo palit og sakyanan sa mga dealers. Unsa gi kadugaya kay ako nagpalit ko sakyanan. Mangutana gid ko, no? Karang kamo mga nagtan-aw ron. Mangutana gid mo asa ni irehistro ang mga sakyanan. Kay usa ka vehicle dealer dire, karang motorcycle dealer. 3 months kuno nga mawusot ang rehistro. Na kung ano man 3 months kadugay naman ana. Kay adto niya nila dad-on nila nga to sa ilang mother office sa Zamboanga. From Zamboanga, ilang opisina, waton pa man nila ni mudaghan. Ini ka Zamboanga, ma-delayed kay waton siya ila pang lain-lain nila kuan ipadapa nga to sa LTO. Ma-delay dito gamay, balik sa dito, muna nga madugay kayo. Unang problema sa uban dealership nato nga ihara sila mo ana sa opisina for registration per batch. Let's say pila ka book sa isa ka batch, 100, 200, 300, 1,000. So man ang ma-delay pero ma-delay ang pag-register ana. Pero once nga ang kaning sakyanan na nasa opisina namo, kompleto ang dokumento i-register na namo. So, dapat aware unta cognizant unta ang mga dealership nga katong memorandum gipagawa sa opisina nga dapat upon issuance of kanang sales invoice may certain number of days nga kinahanglan siya marehistro. That's the responsibility of the dealership. Ang problema usab ani kung pangutan-on sila sa mga kaning motorcycle owners katong nagpalit diha man nila ipahid sa amo. We are actually conducting investigation regarding that kay ngano dili man ni bawal man siya, dapat strictly implement nato naman na sa ilang mga opisina kung pila ang number of days kung motorcycle, kung motor vehicles, dapat at ilaon ta nang religiously follow kanang number of days kay ngano ang malawot ni ana ang katong mga nagpalit og sakyanan if ever amo na strictly implement niya pamatud-an namo nga ang naay pagkulang di ani naisa ani is ang katong mga dealership. Of course we will conduct investigation due process if ever nga adunay violation. We are bound by law, we will sanction them. Why plano LTO sir nga i-prohibit ang kanang ibutan ta ang mga dealers nga di adre nag-base sa Cebu. Kinahanglan ang ilang mga motorcycles, vehicles nga mabaligya, Cebu ra nila i-register. Why Ideally ang ana gyud. Why plano ninyo sa LTO? Ang ideally mo gina-practice diri. Nya namin daghan. Kung diri ang transaction, diri ang pagbaligya, diri pod ang registro na ideally mo ginang dapat O, pero daghan nga din nga example ay motorcycle dealer na sa Birama at bang sa gas station diha ko ni palit adto man nila dito ang sa problema dili ang akong nahibawan ni ana ang allegation is ang transaction diri pero Ilang ang sales invoice nga gagamiton dito sa uban nga region kay ngano dili sila accredited diri. umao na siya usa may atong counter na. That was the allegation. Nagahuat po ko sa atong ebidensya. Lisod mo ng puros ta allegation. Pero maybe there's some truth to that. Tanaw na to. Muna si So problema. kung diri yung transaction, diri ang imong sales invoice nga i-issue kay meaning to say ikaw accredited man ka diri dapat ang transaction. Ang problema mo na sa una na kinadunggan nga dili sila accredited, dili ang transaction. Dapat kung dili ka accredited, walay transaction nga mahitabo diri, di man sila accredited diri, nagkuha sila sales invoice from other region. Isa may ang agency nga angayan mo tan-aw aron ma-apprehend na sila kay dili man sila accredited ka to engage business der sa to. Ang LTO mismo. Allegation lagi. So gawat ko kanang ebidensya nga makita nato kay mga dagkong kumpanya man ni sila. Kadtong sa previous nga LTO director Vika Indik nga kadtong mo to giname no nga ang kaning company do exam kada bang i-report sa LTO nga halin na siya nabaligya gyud cash pero di ay actually installment payment ang basis ang nahitabo ito gikasuhan mo to kanang
Murag daghan man ang akong panapukutan yun na gyapon. So far, wa pa niabot nga papel sa Daghan ato. gyapon. Naman to yung mga cases nga file ni ato, wa pa niabot nga mga So papel. unsay advice nimo sa mga vehicle owners, mga motorcycle gyud sir kay mo gani na nahadlok ka nila. Wa sila ang kabalakan kay basta mapalit nila 2023 kinahanglan bahalag wa sila original plate number pero doon na assign plate, Temporary plate. temporary plate pero plate number na gyud nga Oh. ibutan ta GCA 137 Yes. wala na. Dili na katong motor vehicle file. Dili Dili kita na. gakuan sa motor. Agi-allow lang na nato atong Katong mga sakyanan before 2022. 2020 December. December 31, 2022 pa ubos. Kaya daghan nga hadlok, daghan nga hadlok. Apel ko ang sakyanan wa pa motor kay Noon, gitagaan magliway karon na may extension period ang central office nga up to December. December 31 of 2024. Gi-encourage mo nga kuhaon na ninyo yung mga plate numbers, Wa pa mo follow up. Wa pa magyud. Murag ang atong plate kuan sa Manila sir LTO ang atong contractor may wa tingali maka-deliver sa It's very difficult to speculate. Ang ako lang kung unsay niabot diri nga plate number ato ra po na pero unsa ka daghan na plate numbers na to nga unclaimed. ang unclaimed karon na Nagkagamay sa weeks ago niabot ta og mga more or less 80 plus. 80,000? Yes. So daghan na pa di ay. When I assume office, that was around 600,000, more than 600,000 plates, license plates in our warehouse. That was June of 2023. By this January of 2024, that was around a little over 500,000. Mm. When we strictly katong nagpagawas mi press release nga instriktuhan namo, that was mga 500 basta kay ang nakuha within that span of time almost 20,000. So sa pagkakaroon na atas mga 80 plus. That was 2 weeks ago, ha? 80,000 na lang. Yes, plate 2 weeks number. ago. 2 weeks ago. Wala na ko nakuan ang karon So gid sige exact. tag announce na nga i-claim na i-verify sa ilang mga dealers mawrot gid na. Na bitaw gikuan po ang dealers responsibilidad nga i-inform ang ilahang mga buyers Inform na nila. claim na ang ilahang mga tagsa-tagsa nga mga plaka. Doon na gina siya lapses gyapon sa ang dealer ana may usa gyud nga coordinate gyud to sa ilang mga clients aron nga ma-inform na kay daghan man. Basin ang mga dealer siguro na concentrate og pagbaligya pag-distribute Oh, sa muna. plaka basin dito sila nagkulang. Kay example kada akong motor purchase siya 2019 until now wa pa. Pero na sign plate. Nga kuan. Pero wa pa kain man ng basin bagtuan na Actually, this is the three-way responsibility sa dealers to kanang inform their buyers nga una na yung plaka ihatag na dito. Then sa LTO kami po una nang plaka among ihatag sa dealers or among inform ang public nga kamo mga buyers, motorcycle owners, motor vehicles owner na ana dire. Yung plaka claim it. Og kamo usab nga mga tag-iya sa motorcycle o motor vehicles nga you keep yourself abreast nga ay nang inyuhang mga tagsa-tagsa nga plaka para usab nga makuha ninyo either sa dealer or dito sa LTO sa amoa. moderno naman taron na may mga internet kanang wa bay do na batay apps nga ma-verify sa public sir kanang nga ma-verify nila from LTO website nga kining particular vehicle naa ni ang plate number Sa pagkakaroon diri sa Region 7, I don't know sa other regions, diri wala. wa pa pareha ba sa armas nga ma-verify na to kining mga tag-iya Wala pa. pa- Pero we're looking into that. Tanaw na namo, of course, with the advice gikan sa taas kung makakuan mataging anang app diri particularly sa Region 7. ang mga vehicle owners motorcycle or four wheel pwede ba kanang dili sila mo magsalig na lang sa mga dealers mo adto na lang sila sa LTO office unya i-verify nila kung ang ilang particular vehicle na ba ni plaka Pwede, no? Walay problema na. pwede ra Oh. pero Pero ang approach tungod sa kadaghan sa ato ang mga plate numbers, that was when I assume office para
para paspas ang amuang pag-release is dito na sa dealers. Kaya si Dealer dealers man mismo, naman sila yung Kay dinaghan number, man ang ila. na sila yung address, mas nakaila sila sa ilang mga kliyente. Mm. Isgutan ra gud nato sir kadtong nag-viral nga video dito sa Medellin. Pero ako ato makasabot ko atong nga kanang ang question gud niya adto ang Mr. improvised plate man sa Onabia? atong sakyanan, no? Mr. Onabia? Ambot lang sa to ako. Jomar Onabia, kung sakto ba to? Mr. Jomar Oh, ang Onabia. iyagong nagi-question ato nga while kuno ang LTO manakop og mga improvised plate pero ang sakyanan mismo kuno sa LTO improvised gyapon pero tan-aw nako Naman tayo rule dili man na siya improvise violation. plate, dili siya violation kay ngano. Gi-improvise plate siya kay nagkuha kita og permit ana kay atong Oh. face na ang atong kuan dilapidated, di na maklaro. Yeah, Daot na. Basta na So, permit. kuha ta og permit. Ang problema lang nako ni adto kay that person, Mr. Onabia, has no business in there. What he was doing is kanang nag-vlog siya claiming siya gidakop, pero pag check na mo wa magay na siya driver's license. What was he doing there? He was very malicious, maligning, besmirching, tainting our agency as if nga kami ang sayop niya karon murag timing po the following week ni gipagawas namo ang PR about anang plate. So Mr. Onabia, wala siya business dito. Wala siya gidakop. What ninyo i-file We kaso? are planning on filing criminal case, cyber libel ni Mr. Onabia. Kay ngano, malicious man. So, Whether puli- or not tinuod, pero malicious man So yung punay gibuhat. gyud sir. In the first place, wala siya business dito. Wala siya gidakop. Iha lang, gusto lang siya og media mileage Bitaw kay at the expense of LTO 7. To think ang katuwa mong mga patrol cars nga nagamit og improvised plate, kumpleto ang papel ni adto. yes tinod. Oo. Ako bitaw nagtan-aw bitaw ko nakatawa ko ba. Hinon ang ibutan ta ang mga media gyud nga responsible media while maghimo o mag-report nato dili man ingon ni adto gud ang klase sa pag-report. Factual lang ang reporting. Yes. Dili ingon na ato mga murag inisog na kayo I na can smell something malicious ni ang adto. ang reporter mo report lang sa facts nga ya dayon interview may nganong plate number nimo or improvise man ni para makakuha siya correct answer. Nagskandalo man siya dito dili maayo. Mao na siya nga ang ako tan-aw ato sa before to nakahatag mo explanation nga dili man na siya kanabang illegal kung palitan mo gamit ang improvised plate basta kumpleto na lay Adunay authorization papel ang LTO ni adto. authority to use improvised plate Kompleto mo man na. ang atong papel atong mga katong mga patrol cars nga ato ang gigamit para gamiton sa mga law enforcers nato. Mao gyud. Mao na siya nagplano rin mo file mo violation of Kani cyber bitang libel. freedom of expression, this is not absolute. There are limitations. Kung exercise ni mong freedom of expression, well and good, pero mo na mong hangin sa katawan, ahag na mo nga ayaw pod na kuan ni og kanang malisya kay ngano napoy bayay balaod ka regulate aning freedom of expression nato. More so nga you are using social media. Kay Ito, ngano mo nang stricto ra bagid ang balaod aning sa cyber libel. So tinuod. I am consulting our legal officer kung unsay ato ang lakang nga sunod ani para usab nga di na ni mautro kay ngano for all intents and purposes we were doing kaning wala kami balaod nga gisupak ni adto niya mao maguna sa social media gamay piece of facts makuha na dayon murag mo lahi na din mahimo na mig daotan. It's Tungod one mo- thing nga nagsakit pud sa akong buot kay ngano panagsaram ta mga istorya pero in the first place that person has no business there. What was he doing? Ka-vlog siya. Okay, fine. That's your freedom of expression. But with the malice nga mong nakita niya to, it did not sit well sa LTO Region 7. Bitaw. Mao na nga ako nagtan-aw lagi ko na murag kaingon ko murag dili ni correct nga procedure ba. Sa mga reporter gyud Kung factual lang unta. o fact lang facts lang niya. Dayon interview. Interview niya nice way nga interview. Karon maka-explain sad ang concerned official sa LTO Basta sa as Medellin. far as LTO 7 is concerned, there was malice on it. And if there's malice, I already have consulted my lawyer. We're thinking of kaning filing a case.
Bitaw, dili pag unsa ba mga friends kanang kadi adto bitaw moingon din sila nga tuan katong among grupo Task Force Alpha moingon din sila nga kanang mga kurakot ni mga buaya. So tanan ako nako ang kami manakop dakop gyud nga kuan niya okay ko kagamay ra kay na gamay ra kay nang kuan na oy na ingan na day buaya ba buaya ning mga mga tawhana. Mura bang na siya bilos na kayo bang manulti ba ang mga tao dili correct. So pero encourage nako nga panalitan do na mo mga law enforcers niya mga deputize mga pulis nga gideputize kung doon ay mangayo ni kwarta kana i-report niyo sa doon sa LTO aron ma-aksyonan mapatawag unya kamo magkatubang We have zero tolerance on kanang extortion, especially sa kadalanan. bitaw. So kung may mapamatud-an niya na so of course due process terminate na nato kung diri sa ato LTO. Kung sa lahi nga mga opisina um, as far as LTO is concerned amo man ang automatic i-revoke ang Deputation. kaning deputation nga or authority gihatag sa ilaha. Oh, ako bitaw gani sa una doon ay deputize sa Capitol. Capitol provincial government official. Nya operation me ang iyang asawa angkas wa helmet pero ang helmet gibutang na siko. Isyuhan ako gi kuan kanang isyuhan gyud ako DOP. Why kuan ba walay isyu tag lain mo isyu ta og kada bang TOP bisag kinsa. Sumunang ako gani ako ron drive ko ron kanang kuan gyud kada bang careful nga dili gyud ang mag-abuse kay kuan man labi na sa una nga mag-uniform ko sir kanang LTO basta pulis dakop kay mauwaw man ko nga naka-uniform ka diri para ready for operation niya magiani mo diha nga wa mag-follow sa way mga side mirrors way mga magsinilas mga way helmet ya day pulis dili man ako na di na sapi Sa pag-implementar namo sa balaod, kinahanglan patas tanan. Kanang wala tay pinili. So, kung unsay balaod, ato i-implement niya na men in uniform ka man, civilian, kwartahan ka man or dili kwartahan. So, atong i-implement kita na basta kay nice way lang ang pagdato ang amo yung tumong og tinguha diri sa LTO is para raman sa road safety. Okay. Sir, patapos unsay mensahe nimo sa mga nagtan-aw na to ron, naminaw na to sa radyo, mensahe nimo ngadto sa mga drivers, mga badlungon drivers o mga buotan drivers o sa mga vehicle owners. Ang atong mensahe sa tanan, this is in relation sa plates ha. You are given up to December 31 para makuha inyong plaka. Pag abot January, kung wala extension, dakop kita. So, ang amount na involved, medyo dako-dako ra usab. So, 5,000. yes. So, as early as now, up to December 31, kuha inyong plaka. Kung wala pa inyong plaka, mag-attach ka mo og temporary plate para walay dakop. And then, wala lang, sunod lang ta sa mga batas trapiko na to para walay bikil. So, kung naibikil, ang akong ika-assure ninyo, ang LTO kami, patas kami sa pag-implementar sa balaod, walay influential sa amo, walay dili influential, walay men in uniform, walay kwartahan, walay pobre. For as long as sakpan ka nga na kay violation, issue din si TOP, bayad before ka makakuha ang imong sakyanan or before ma-release ang imong TOP. Ang driver's license diay. So mo lang na. So we in LTO, we are friends, we are partners. Pero as far as road safety is concerned, since that is our mandate, we really have to be very strict in its implementation. Otherwise, daghan unya ang mga Sawayan ta. kuan ang daghan unya mga kinabuhi ang ato ang sa tawag ani ang makalas. In terms of collection sa ato ang registration kanang collection nato sa pagparehistro niyo sa inyong sakyanan, adunay portion ni ana for MVUC, motor vehicle users charge. That particular budget goes to the National Treasury, and that budget is intended for road carpeting, road maintenance, anything to do with the improvement of roads. That ang balik na po tani sa road safety. Kana among pag-implementation sa
kanang amo ang kaning law enforcers namo ngano istrikto namo para usab nga adunay kahadlok ang tawo nga kinahanglan kung mo-drive ka aduna kay driver's license kung imong sakyanan ay nakarehistro ka na kay minsan nakarehistro na inspection ka na sa LTO or private motor vehicle PMVIC inspection center, private motor vehicle inspection center, nipasakan na og sa iyang inspection, meaning to say that is roadworthy vehicle, balik na sa kita sa road safety. So, everything we do in LTO is for road safety. So, pasensya na kung stricto kami kay that is our mandate para ma-preserve ang kinabuhi sa tanan tao. Kay tanan na bagig tao gagamit og pampublikong nga dalan para smooth ang ato ang paggamit sa kadalanan safety, road safety ang tanan. Salamat kayo, Director Glenn Thank you. Glario Maygala. Muna nga, follow gid mo ha sa rules sa atong mga karsada, no? Mag-drive ug mga sakyanan. Basa-basa sa mo sa Republic Act 4136, ang Transportation and Traffic Code sa aron nga masuhito mo ug ang uban mga memorandum circulars nga gi-issue sa Department of Transportation aron nga mahibaw mo dili kay ang kamaulan mo padagan niya kana bang dili mo kahibawas balaod kay masipyat gid mo mahal dako na kayo ron ang multa usa gani na as rason nga gi regulate nila ang issuance of temporary operators permit kay aron nga adto ra gyud nga mga makamao og mga accountable persons ang maisyuhan niya na nga manakop mangisyo og TOP ngadto sa mga errand drivers. Daghan kay salamat mga higala hantod sa sunod higayon sa atong pagpanag-uban sa atong Kumusta ka Sugbo. Maayong hapon. Thank you.